Naisip mo na ba kung bakit si Muhammad, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan ng tao, ay hindi lumilitaw sa Biblia? Paanong ang isang lalaking isinilang sa gitna ng disyerto na ulila at isinasantabi ng mga piling tao sa kanyang panahon ay naging propeta ng isa sa mga pinakadakilang relihiyon sa mundo? Ito ay hindi isa sa mga tuyong akademikong mga account. Ito ay isang matingkad na paglalakbay na minarkahan ng malalim na pagkawala, espiritual na pagtuklas at isang pananampalataya na lumabag sa mga imperyo. Bagamat nakikita siya ng marami bilang tagapagtatag lamang ng Islam, kakaunti ang nakakaalam ng kaluluwa sa likod ng pangalan. Isang tapat na mangangalakal, isang tahimik na tao na naghahanap sa Diyos, at isang taong naglakas loob na magsabi ng hindi sa idolatriya kapag ang lahat ay lumuhod. Si Muhammad ay hindi lamang isang pinuno, ngunit isang hindi mapakali na espiritu na nakilos ng isang banal na tawag na umalingaw-ngaw sa mga bato ng bundok Hira. Ang kanyang kuwento ay minarkahan ng tapang, sakit, paghahayag at paglaban. At dito sumisikat ang kuryosidad. Kung si Jesus at iba pang mga propeta ay nasa Biblia, bakit wala si Muhammad? Hindi ba ito pinansin, inalis, o masyadong malaki ang kanyang mensahe para magkasya sa isang libro? Sa nagsisiwalat na seryeng ito, susuriin natin ang pinakapantao, pinakamatindi at pinakahindi pinansin na mga yugto sa pinagdaanan ng pambihirang taong ito. Maghandang tanungin kung ano ang inaakala mong alam mo. Sa bawat paksa, ikaw ay aanyayahan na muling pag-isipan ang mga konsepto upang maunawaan ang Islam na may iba't ibang mga mata at upang mapagtanto na marahil ang pagbubukod kay Muhammad mula sa Biblia ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa kasaysayan ng mga tao kaysa sa tungkol sa kalooban ng Diyos. Dahil ito ay hindi lamang kwento ng isang propeta, ito ay kwento ng isang espiritual na misyon na tumawid sa mga disyerto, humarap sa pag-uusig at nakaligtas sa katahimikan ng mga sumubok na burahin ito. Si Muhammad ay isinilang sa isang daigdig na naging masungit sa kanya bago pa man siya umiyak sa kanyang unang iyak. Habang nasa sinapupunan pa lang, nawalan siya ng kanyang ama na si Abdullah at pagkaraan ng ilang taon ang kanyang ina na si Amina. Dalawang pagkawala na mag-iiwan ng malalalim na peklat, ngunit humuhubog din ng isang matatag na espiritu. Naulila sa kanyang ama at ina, una siyang nakahanap ng kanlungan sa kanyang lolo na si Abdul Muttalib, na pinakitunguhan siya ng may espesyal na pagmamahal. Ngunit ang buhay na parang sinusubok ang kanyang paglaban, kinuha din siya. At pagkatapos ay dumating si Abu Talib, ang kanyang tiyuhin, na magiging tagapagtanggol at figura ng ama. Sa Mecca, isang tigang na lungsod na puno ng komersyo, si Muhammad ay lumaki na nagmamasid sa isang mundo na minarkahan ng idolatriya, hindi pagkakapantay-pantay at mga manipulasyon sa relihiyon. Gaano man karami ang mga tao na nagtayo ng mga altar at nag-alay, pakiramdam nila ay may kahungkagan sa likod ng lahat. Ang mga Diyos na bato ay hindi tumugon at ang ginto ng templo ay hindi pinunan ang sakit ng mga dukha. Doon bilang isang bata, si Muhammad ay nagsimulang bumuo ng kanyang natatanging sensitivity sa kawalan ng katarungan, ang kanyang pag-ayaw sa panlilinlang at isang matinding pakiramdam ng tunay na pananampalataya. Kahit na siya ay maliit, ang bata ay nag-obserba ng higit sa kanyang sinabi. Habang naglalaro yung iba, parang may narinig siyang hindi galing sa labas. Ang pagkaulila ay ginawa siyang mature bago ang kanyang oras. Alam ng sino mang lumaki na walang ama o ina. Mabilis nating nalaman na hindi titigil ang mundo para protektahan tayo. Ngunit sa halip na maging matigas, si Muhammad ay nagkaroon ng habag. At tiyak na ang tahimik na sakit na ito ang nagbigay sa kanya ng espiritual na lalim. Ang pagkawala, sa halip na gawin siyang mapait, ay naghanda sa kanya para sa isang bagay na mas malaki.
May kakaiba sa kanya, napansin din ng mga kapitbahay. Ito ay hindi lamang ang kanyang postura o ang kanyang katahimikan, ito ay ang kanyang likas na integridad, bihira para sa oras. Karaniwan nang makita siyang tumutulong sa matatanda, nagtatanggol sa inaapi at tumatangging makibahagi sa mga ritual na sa tingin niya ay mapanlinlang. Ang Mecca ay puno ng mga tradisyon na sumusuporta sa mga kasta at nagpapayaman sa iilan. Ngunit kahit na hindi pa nauunawaan ang kanyang layunin, nakita na ni Muhammad ang kanyang sarili bilang isang tao sa labas ng kurba. Para siyang may banal na tungkulin, kahit na hindi niya alam kung ano iyon. Ang batang ulila ay lumaki bilang isang taong may dalang lihim kahit na walang narinig na boses mula sa langit pa. At marahil ay tiyak na ang detalyeng ito ang nagtuturo sa atin ng isang bagay na mahalaga. Madalas, ang simula ng espiritual na misyon ay hindi nagsisimula sa mga ilaw o mga himala, ngunit sa katahimikan ng sakit at lakas na magpatuloy kahit na walang mga sagot. Hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang kwento at ang disyerto na nakakita sa kanya ng pag-iyak ay maririnig niya balang araw na binibigkas ang mga ipinahayag na talata na magpapabago sa mundo. Kahit na napaliligiran ng nababagabag na mga tinig ng Mecca, naramdaman ni Muhammad ang malalim na katahimikan sa loob niya. Habang ang iba ay ibinaon ang kanilang sarili sa mga walang laman na party, negosyo at tradisyon, lumakad siya sa loob, isang panloob na disyerto na hindi kayang punan ng tagumpay ng komersyal o ng mga parangal. Ang pagkabalisa na iyon ang naglayo sa kanya sa makamundong kasiyahan. Ito ay hindi isang kasuklam-suklam para sa buhay, ngunit isang realisasyon na mayroong isang bagay na higit pa sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Nananabik siya sa katotohanan at hindi nasiyahan sa kababawan ng mga handa na sagot. Unti-unti, sinimulan niyang ihiwalay ang sarili. Lumabas ako sa disyerto ng ilang araw at doon sa gitna ng mga bato at katahimikan nakatagpo ako ng kapayapaan na hindi iniaalok ng lungsod. Para bang ang hangin ng bundok Hira ay bumubulong ng isang bagay na sinaunang bagay, isang bagay na sagrado. Sa mga sandaling ito, napag-isipan niya ang kahulugan ng pag-iral, ang papel ng mga tao at ang kahungkagan ng idolatriya na nakapaligid sa kanya. Ang paghahanap ay hindi theoretical, ito ay visceral. Nais niyang marinig, madama, mahawakan ang diwa ng Diyos o tulad ng matutuklasan niya sa kalaunan, si Allah ang tanging tunay. Marami ang tumingin ng kakaiba sa kanyang introspection. Sa isang lipunang pinahahalagahan ang katayuan, ari-arian at alyansang pampulitika, ang pagmumuni-muni ay itinuturing na isang pag-aaksaya ng oras. Ngunit mas pinili ni Muhammad ang katahimikan kaysa mga walang laman na salita. Habang ang mga tao ay nagtatayo ng mga Diyos-Diyosan, lumuhod siya sa kanyang sarili. Ang paghahanap na ito ng kahulugan ay hindi nakatakas, ito ay katapangan. Ang lakas ng loob na hindi sumabay sa agos upang tumanggi sa kasiyahan at upang buksan ang panloob na espasyo para sa isang bagay na banal na ihayag ang sarili nito. Nakakatuwang isipin kung paano nagsisimula ang espiritual na misyon ng marami sa mga sandali ng pag-iisa, hindi ba? Minsan ang tila kawalan ay talagang paghahanda. Naramdaman mo na ba ang ganitong uri ng kawalan? Yung hindi kayang lutasin ng kahit anong libangan. Marahil tulad ni Muhammad, ito ay isang senyales na may mas malaking bagay na sumusubok na maabot ka. Hindi masamang lumayo sa ingay ng mundo sandali. Sa kabaligtaran, may karunungan sa paghahanap ng katahimikan. Sa katahimikang ito, nagsimula siyang makahanap ng kahulugan o mas mahusay na sabihin na matagpuan. Ang kanyang pagtanggi na makontento sa isang mababaw na buhay na sinamahan ng kanyang pagkauhaw para sa katarungan ay humantong sa kanya upang bumuo ng isang bihirang sensitivity.
Hindi lang niya gustong makahanap ng mga sagot para sa kanyang sarili. Gusto niyang maunawaan ang mundo, magpagaling ng mga sugat, magbigay ng boses sa mga natahimik. Ang kawalan ay naging isang mayamang espasyo at paghihiwalay isang paaralan ng karunungan. Parang may sinabi sa loob niya, ituloy mo, marami pa. Ipinanganak ka para sa isang bagay na hindi mo pa nakikita, ngunit ito ang magbabago ng lahat. At kaya, ang disyerto ay naging isang templo. Kahit na siya ay bata pa, si Muhammad ay kilala na sa Mecca para sa isang bagay na pambihira, katapatan. Sa panahon na karaniwan na ang pandaraya sa mga pamilihan at maraming gumagamit ng mga salita para manlinlang, namumukod tangi siya sa kanyang mga tuwid na salita, patas na negosasyon at matatag na tindig. Nakuha niya ang palayaw na Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan, at ang titulong ito ay hindi ibinigay ng pagkakataon. Inalagaan niya ang mga ari-arian ng ibang tao na para bang pag-aari niya ang mga ito at hindi kailanman inuna ang tubo kaysa sa katotohanan. Ang kanyang etika ay nakakuha ng pansin sa isang mundo kung saan ang kasakiman ay karaniwan. Ang kanyang diskarte sa negosyo ay hindi lamang propesyonal, ito ay espiritual. Para kay Muhammad, ang bawat komersyal na palitan ay isa ring pagsubok sa pagkatao. Naniniwala siya na ang pananampalataya ay ipinakita sa mga detalye, sa tamang pagbabago, sa pagtupad sa kasunduan, sa paggalang sa iba. Naging dahilan ito upang hanapin siya ng mga mangangalakal, hindi lamang para magnegosyo, kundi para humingi ng payo. At iyon ay kung paano dumating sa kanyang buhay ang isang napaka-espesyal na babae, si Khadija, isa sa mga pinakamaimpluwensyang babaeng negosyante sa Mecca. Si Khadija ay hindi lamang mayaman, siya ay matalino, mapagbigay at malaya. Nakita niya kay Muhammad hindi lamang isang mangangalakal, ngunit ibang tao, isang taong ginagabayan ng mga prinsipyo. Inanyayahan niya siyang alagaan ang kanyang mga commercial caravan at ang resulta ay napaka-positibo na ang paggalang ay nauwi sa paghanga. Palibhas ay humanga sa kanyang integridad. Inanyayahan siya nito na pakasalan siya, isang bagay na hindi karaniwan noong panahong iyon, para sa isang babae na magpakasal sa isang lalaki. At siya, nang may pagpapakumbaba at pagmamahal, ay tinanggap. Ang kasal na ito ay naging higit pa sa isang pagsasama ng mag-asawa. Ito ay naging isang espiritual na alyansa. Si Khadija ang magiging ligtas niyang kanlungan, ang kanyang tapat na kaibigan at ang unang maniniwala sa kanyang banal na tungkulin. Habang nahaharap siya sa mga panloob na pagdududa at mga tanong tungkol sa kahulugan ng buhay, tinanggap siya nito, nakinig at sinuportahan siya. Si Muhammad ay hindi lamang isang mapanimdim na mangangalakal, siya ay isang tao sa pormasyon, sa proseso ng paghahayag, at si Khadija ay isang pangunahing manlalaro sa prosesong ito. Ang panahong ito bilang isang mangangalakal ay isang tahimik na laboratorio ng pananampalataya, sa pakikitungo sa mga tao, sa pagmamasid sa idolatriya, sa etikal na mga problema. Si Muhammad ay hinuhubog. Bawat kawalan ng katarungan na nakita ko, bawat pang-aabuso na nakakubli bilang tradisyon, ay isa pang senyales na may kailangang baguhin. Hindi pa rin siya nagsasalita tulad ng isang propeta, ngunit namuhay siya tulad ng isa, may habag, katatagan at paghahanap ng katotohanan. Para siyang sinasanay ng buhay, inihahanda siya sa sandaling darating ang paghahayag na parang kulog sa katahimikan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maramdaman ni Muhammad na ang mga sugat ng mundo ay sumisigaw ng napakalakas upang hindi pansinin. Hindi na napuno ng mga komersyal na caravan ang kanyang puso tulad ng dati. May bumulong sa loob niya na mayroong higit na lampas sa tubo, lampas sa nakagawian, lampas sa mga tradisyon na sinusunod ng lahat ng walang tanong.
Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Mecca kasama ang mga tahimik na estatwa at automatikong mga ritual ay lalong nag-aalala sa kanya. Nakita niya ang mga taong nakayuko sa mga bato habang hindi pinapansin ang mga nagugutom at ito ay inistorbo sa kanya. Para bang ang lungsod ay may sakit na anesthetized ng mga paniniwalang pumapabor sa mga makapangyarihan at dumurog sa mga mapagpakumbaba. Si Muhammad, na lalong tahimik, ay nagsimulang gumugol ng mahabang panahon sa bundok Hira. Isang tigang, mabato, liblib na lugar, ngunit para sa kanya ito ay naging isang templo. Doon sa pagitan ng langit at buhangin, hinanap ko ang kahulugan. Hindi ito isang romantikong pag-urong. Ito ay isang tahimik na pag-iyak para sa isang bagay na totoo. Isang natatangi, dalisay na Diyos na hindi humingi ng ginto o hierarchy, ngunit katapatan lamang. Ang espiritual na pagkabalisa na ito ay hindi nagmadali. Nagsimula itong umagos na parang tubig mula sa tuyong balon. Una, ang abala. Pagkatapos, ang paghihiwalay. At sa wakas, ang pangangailangan na marinig ang isang tinig na hindi nagmula sa lupa. Marami ang nakakita sa kanyang paghahanap na kakaiba. Ang ilan ay nagsabi na siya ay nag-aaksaya ng kanyang oras. Ngunit ang sinumang naantig sa isang tanong na hindi umiimik ay nauunawaan. Kapag ang espiritu ay nagsimulang gumising, ang mundo sa paligid nito ay nawawalan ng liwanag. Ang pananampalataya at katahimikan lamang ang may katuturan. Sa bundok Hira, walang mga tao o palakpakan, siya lang ang mga bituin at ang kanyang kamalayan. Doon si Muhammad ay umiyak, nagmuni-muni at nanalangin gamit ang mga improvised na salita. Ano ang hinahanap mo? Katarungan. Totoo. Isang landas na may katuturan. Ayaw niyang maging espesyal at hindi rin siya humingi ng kapangyarihan. Gusto ko ng mga sagot. Gusto kong marinig si Allah kahit hindi ko pa alam ang pangalan niya. Ang paghahanap na ito ay napakatindi na naging pagkain niya. Para bang ang bawat hakbang sa disyerto ay isang disguised na pagsusumamo. Ang nakakapagtaka ay kahit walang direktang paghahayag, nabuhay na siya bilang isang taong pinili. Ang kanyang hitsura, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pakikiramay, lahat ay nagpapahiwatig ng isang propeta sa paggawa. Pero hindi pa rin niya alam, walang nakakaalam, ni hindi naisip ni Khadija ang laki ng paparating. At doon, sa gitna ng alabok ng disyerto at liwanag ng takip silim, inihanda ni Muhammad ang kanyang sarili. Ang tila hindi mapakali ay sa katunayan isang panimula. Isang banal na pagbibilang sa sandaling aalisin ng langit ang katahimikan sa lupa. Sa pag-iisa sa bundok Hira, si Muhammad ay naghahanap lamang ng kapayapaan. Ngunit sa partikular na gabing iyon, ang kapayapaan ay nagambala ng isang bagay na napakalaki. Habang nagmumuni-muni siya, isang presensya ang bumalot sa kanya. Hindi ito hangin, hindi ito ordinaryong tunog. Ito ay isang hindi nakikita, hindi mapag-aalinlangan ng puwersa na ganap na pumalit sa kanya. Ang tinig ay parang kulog sa katahimikan. Bigkasin mo sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Kinilig siya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit wala siyang mapupuntahan. Ito ang simula ng paghahayag at ang buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Desperado at nanginginig, tumakbo siya papunta kay Khadija. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay malamig. Halos hindi siya makapagsalita, ngunit niyakap siya ng mahigpit ni Khadija at sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Hindi ka iiwan ng Diyos ng ganito, mabuti ka basta mahabagin. Sa sandaling iyon, siya ang naging unang mananampalataya, ang unang nakilala ang espiritual na misyon ni Muhammad. Habang nagdududa pa rin siya sa kanyang sarili, nakita na niya ang propeta. At iyon ang nagpanatiling matatag sa kanya, ang pananampalataya ng mga tunay na nagmamahal sa kanya. Ang paghahayag ay hindi tumigil doon. Unti-unting nahayag ang ibang mga talata.
palaging puno ng intensity, kagandahan at isang pakiramdam ng katotohanan na pumutol tulad ng isang tabak at gumaling tulad ng isang balsamo. Hindi sinaulo ni Muhammad ang mga ito dahil gusto niya, kinuha lang nila ang kanyang puso. Hindi siya author, messenger siya. Para bang ang bawat salita ay nagmula sa langit mismo na dinidiktahan ng isang nakatataas, buhay na katalinuhan na humihiling ng katarungan, pananampalataya at pagpapalaya ng tao. Ngunit ang karanasan ay hindi magaan. Ito ay siksik, hinihingi, madalas na nakakatakot. Si Muhammad mismo ay nagtaka pa kung siya ay nababaliw. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakakarinig ng mga tinig at nakakakita ng mga anghel ay hindi karaniwang pinupuri. Sila ay karaniwang hindi kasama. Gayunpaman, lumago ang panloob na katiyakan sa bawat paghahayag. Hindi maikakaila ito. May isang mahusay na pumili sa kanya. Bagay na hindi mapatahimik. Iyon ay ang banal na tawag. At ngayon ay kailangan niyang magpasiya kung siya ay may lakas ng loob na sumunod. Kaya ang propeta ay nagsimulang magdala ng apoy sa kanyang dibdib, ang katiyakan na siya mismo ay naantig ng lumikha. Hindi na siya ang lalaking nagninilay-nilay sa katahimikan. Ngayon, siya na ang kailangang magsalita. Kahit na ito ay dumating sa halaga ng pagkakaibigan, kaginhawahan o seguridad. Ang mga salita ni Allah ay nagtulak sa kanya patungo sa mundo. Siya ay pinili upang ipahayag ang isang bagong panahon. At kahit na mayroon pa ring takot, mayroon ding nag-aalab na paniniwala. Ang oras ng kadiliman ay tapos na at ang liwanag ay nagsimulang bigkasin. Kung mayroong isang pangalan na karapat-dapat na i-highlight kasama si Muhammad, ito ay Khadija. Sa panahon na ang mga boses ng kababaihan ay madalas na pinatahimik, siya ay tumayo bilang isang matatag na haligi sa misyon ng propeta. Hindi lang siya minahal nito, ngunit naniwala siya sa kanya kahit na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang bumalik si Muhammad mula sa bundok Hira na takot sa unang paghahayag, hindi umatras si Khadija. Siya ay tinanggap, kumalma at higit sa lahat naniwala. Ang kanyang pananampalataya ay hindi bulag, ito ay malinaw. Ilang taon na niyang nakita ang katapatan ng lalaki. Nakita mo kung paano niya tratuhin ang pinakamahina, kung paano niya kinasusuklaman ang idolatriya, kung paano niya hinanap ang katotohanan sa kanyang puso. Nang sabihin sa kanya ni Muhammad ang kanyang narinig sa yunggib, hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya siya sa kanyang pinsan na si Waraka, isang matalinong tao na may kaalaman sa banal na kasulatan na nagpatunay sa naisip na ni Khadija. Si Muhammad ay pinili ng Allah bilang isang mensahero. Totoo ang paghahayag na iyon at mananatili siya sa tabi niya anuman ang mangyari. Higit sa isang asawa, si Khadija ang unang Muslim. Ang kanyang tahanan ay naging isang silent shelter para sa mga unang tagasunod. Ginamit niya ang kanyang mga mapagkukunan, ang kanyang impluensya at ang kanyang katapangan upang suportahan si Muhammad sa oras ng pagdududa. Nang tanggihan siya ng mundo, pinarangalan niya siya. Nang lumaki ang mga alingawngaw, tumugon siya ng may dignidad. Si Khadija ang malakas na bisig ng Diyos sa lupa upang panatilihing buhay ang apoy ng propeta sa kanyang pinakamahina na yugto. Habang ang mga unang taludtod na ipinahayag ay umalingaw-ngaw sa mga eskinita ng Mecca, si Khadija ang nag-asikaso sa mga detalye. Alam niyang mahaba ang laban. Alam kong darating ang relihiyosong pag-uusig, pangungutya, pagkalugi. Ngunit alam din niya na si Muhammad ay hindi basta-basta sinuman. Nagdala siya ng mensahe na magpapabago sa lahat. At siya ay naroon mula pa noong una. Matatag, tahimik at puno ng pananampalataya na maglalagay ng maraming balbas na lalaki sa kanyang bulsa. Ang kasaysayan ay madalas na nagha-highlight ng mga mandirigma at pinuno, ngunit nakakalimutan ang hindi nakikitang mga pundasyon. Si Khadija ay higit pa sa isang asawa.
Isa siya sa mga haligi ng Islam. Ang iyong tapang, ang iyong pag-unawa, ang iyong walang kondisyong pagmamahal ay mga aral na umaalingaw-ngaw pa rin. At kahit pagkamatay niya, hindi nawala ang kanyang alaala sa puso ng propeta. Sinabi niya, "Walang nagmamahal sa akin gaya ng pagmamahal sa akin ni Khadija. At marahil ang pag-ibig na ito, dalisay at walang palakpakan. Ang unang kumpirmasyon na ang banal na tawag ay hindi isang ilusyon. Ito ay isang misyon." Nang si Muhammad ay nagsimulang mangaral sa publiko na iisa lamang ang Diyos, ang Allah, ay yumanig ang lupa sa Mecca. Ang kanyang simple ngunit makapangyarihang mensahe ay nagbabanta sa mga haligi ng lungsod, idolatriya, kita ng mga mangangalakal at elit na kapangyarihan. Kung sa bagay, kung iisa lang ang Diyos, bakit yumaman sa daan-daang rebulto? Kung ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng lumikha, bakit pananatilihin ang hindi patas na sistemang nagbigay pribilehiyo sa iilan at dumurog sa marami? Ang lungsod na minsang nag-usisa ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Ang pagtanggi ay mabilis at marahas. Unang dumating ang mga bulong, mga sulyap sa gilid, ang makukulit na mga palayaw. Pagkatapos, ang economic boycotts, walang gustong bumili sa mga tagasunod ni Muhammad. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, iniiwasan siya ng kanyang mga kapitbahay. At gayon paman, nagpatuloy siya. Umakyat siya sa mga bato, nagsalita sa mga perya, binibigkas ang mga talatang ipinahayag ng buong tapang kahit na alam niyang malaki ang halaga ng bawat salita sa kanya. Dahil naunawaan niya, ang katotohanan ay hindi komportable, ngunit ito rin ay nagpapalaya. Ang mga makapangyarihan ay nag-alok ng mga deal para patahimikin siya, kayamanan, katayuan, pamumuno. Ang kailangan mo lang gawin ay patahimikin ang mensahe. Ngunit tumanggi si Muhammad. Sinabi niya, "Kahit na ilagay nila ang araw sa aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwa, hindi ako magkukulang na ipahayag ang ipinahayag sa akin." Ang espiritual na paglaban na ito ay nalito sa mga pinuno ng Mecca. Paanong ang isang napakasimple ay hindi natitinag? Ang sagot ay malinaw. Hindi siya nagsasalita para sa kanyang sarili, siya ay nagsasalita para sa Diyos. Noon naging pisikal ang habulan. Ang kanyang mga tagasunod ay nagsimulang salakayin sa mga lansangan. Marami ang binugbog, ang iba ay inaresto, at ang iba ay pinahirapan hanggang mamatay. Ang Mecca ay naging isang hindi nakikitang larangan ng digmaan, kung saan ang mga sandata ay mga salita, pananampalataya at paglaban. Si Muhammad ay umiyak para sa kanyang mga kasama, ngunit pinalakas din niya sila. Sinabi niya na ang pagdurusa ay maikli, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Pinakain niya sila ng pag-asa at pananalig. Gayunpaman, ang bigat ay napakalaki. Hindi lang pisikal na sakit ng iba, ito ay ang pakiramdam na tinanggihan ng sariling lupain. Ang parehong mga tao na tinawag siyang mapagkakatiwalaan ngayon ay tinawag siyang baliw, ngunit nanindigan siya dahil naunawaan ko na ang bawat banal na tawag ay may halaga at matangkad siya. Gayunpaman hindi siya umimik dahil alam niya ang itinanim niya ay hindi para sa kanya, ito ay para sa buong mundo. Kasabay ng paglakas ng mensahe ay dumating ang pinakamalupit na karahasan. Ang mga tagasunod ni Muhammad na kilala ngayon bilang mga Muslim ay naging target ng galit ng mga elite ng Meccan. Sila ay mahirap, alipin, hindi nakikita, at ngayon ay nangahas silang sabihin na iisa lamang ang Diyos. Kabilang sa mga unang martir ang mga pangalan na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon, Bilal, Sumayya at Yasser. Mga simpleng tao, ngunit may pananampalataya na kahit latigo ay hindi kayang sirain. Si Sumayya ang unang martir ng Islam. Bilang isang matandang babae, siya ay pinahirapan sa harap ng kanyang asawang si Yasser at anak na si Ammar. Nais ng mga berdugo na itanggi niya ang Allah at itaas ang mga Diyos-Diyosan na bato. Pero lumaban siya.
Sa isang tuwid na gulugod at isang matatag na titig, ipinahayag niya na siya lamang ang nakilala ang isang Diyos at binayaran niya ang kanyang buhay. Si Yasser ay pinatay din na may parehong katatagan at ang batang si Ammar sa gitna ng mga luha at sakit ay nakatakas lamang upang isulong ang patotoo ng kanyang mga magulang. Si Bilal naman ay isang alipin na nagmula sa Ethiopia. Siya ay nakagapos sa ilalim ng nakakapasong araw at pinahirapan ng mga bato sa kanyang dibdib. Sa tuwing hihilingin sa kanya na tanggihan ang kanyang pananampalataya, tumugon siya, "Ahad, ahad, isa lang, tumutukoy kay Allah." Ang kanyang pagtutol ay naging simbolo ng espiritual na katapangan. Siya ay pinalaya ni Abu Bakr, isang kaibigan ni Muhammad, at pagkaraan ng mga taon ay siya ang naging unang muezzin, ang isa na bumibigkas ng tawag sa pagdarasal. Si Muhammad ay nagdusa nang makita niya ang kanyang mga kasamahan na minasakir, ngunit hindi siya tumigil sa paghikayat sa kanila. Alam niya na ang espiritual na misyon ay may halaga, at alam din niya na ang bawat dugong dumanak ay isang binhi ng hustisyang itinanim. Sinabi niya na nakita ng Allah ang lahat at walang sakripisyo ang magiging walang kabuluhan. Binisita niya ang nagdadalamhating pamilya, umiyak kasama nila, at pinaalalahanan sila na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa sarili nilang pagdurusa. Ang mga martir ng Islam ay hindi lamang namatay para sa isang paniniwala. Sila ay namatay para sa isang hindi matitinag na paniniwala. Ang pananalig na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga espada, ngunit sa katotohanan. Ang kanilang mga pangalan ay inaalala hindi dahil sa kanilang mga ari-arian, kundi dahil sa kanilang katapangan. At si Muhammad, nang makita silang lumalaban hanggang sa wakas, ay higit na nakatitiyak na ang kanyang paghahayag ay totoo. Dahil isang mensahe lamang mula sa itaas ang may kakayahang magbigay ng ganoong lakas sa mga taong itinuturing ng mundo na mahina. Sa kabila ng mga pagkalugi, hindi nawala ang alab ng pananampalataya. Sa kabaligtaran, nakakuha ito ng higit na lakas sa bawat bagong suntok. Ang naranasan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ay hindi lamang pisikal na paglaban. Ito ay isang malalim na espiritual na pagtutol. Nagkita sila ng lihim, kadalasan sa mga pinakamaingat na bahay tulad ng Al-Arqam, kung saan ang mga ipinahayag na mga talata ay binibigkas tulad ng sariwang tinapay para sa kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng pag-asa, direksyon at lakas ng loob na sundin. Naging balsamo sila sa gitna ng pag-uusig. Habang sinubukan ng mga piling tao ng Meccan na suffocate ang kilusan sa pamamagitan ng mga pagbabanta at karahasan, ang mga Muslim ay bumuo ng isang komunidad batay sa pananampalataya, katarungan at pagmamahal sa iba. Hindi na mahalaga kung ang isang tao ay isang alipin o isang marangal, isang lalaki o isang babae. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng Allah. Ang pagkakapantay-pantay na ito ay lubhang nakabahala sa mga lokal na pinuno dahil ito ay nagbabanta sa sistema ng caste na sumusuporta sa kanilang mga pribilehiyo. Si Muhammad, tahimik, ay nagsisimula ng isang moral na revolusyon. Araw-araw, nagbubukas ang mga bagong puso sa mensahe at kahit na ang mga pagpupulong ay nakatago, ang espiritual na misyon ay kumalat na parang hangin sa disyerto. Hindi nakikita, ngunit imposibleng mapigil. Mga kabataang hindi mapakali, mga babaeng nakalimutan, mga matatandang naghahanap ng kapayapaan, lahat ay nakatagpo ng kanlungan mula sa pang-aapi sa Islam. Ang kilusan ay hindi lumago sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng panloob na pagbabago. Ito ay ang uri ng pananampalataya na hindi nagpapataw ng sarili nito. Ito ay naghahayag ng sarili nito. Noong panahong iyon, pinatnubayan si Muhammad ng may katatagan at pagmamahal.
Itinuro niya ang tungkol sa pasensya, tungkol sa pagtitiwala sa Allah kahit na tila madilim ang lahat. Sinabi niya na ang tunay na tagumpay ay hindi madalian, ngunit binuo ng may tiyaga. Hindi nito hinihikayat ang pisikal na paghaharap, ngunit moral na katapangan. Inulit niya na ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman mapapatay ng mga kamay ng tao, at ito ay nagbigay sa mga tao ng isang uri ng lakas na hindi kayang sirain ng mga latigo at mga bilangguan. Ang nakakapagtaka ay kung mas sinubukan nilang patahimikin ang mga ito, mas lumalakas ang mga Muslim para silang dinalisay ng sakit na parang bawat suntok ay naglapit sa kanila. Ang tahimik na pagtutol ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ay nagtatanim ng bago sa tuyong lupa ng Mecca. At ang isang bagay na iyon ay lumago ng tuloy-tuloy kahit na walang kilig, dahil kapag ang katotohanan ay nakatagpo ng isang taong handang magdusa para dito, walang imperyo ang kayang pigilan ito. Sa gitna ng unos ng pagtanggi, nagsimulang makita ni Muhammad na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang personal, ito ay kosmiko. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa idolatriya ng Mecca, ngunit tungkol sa pagpapasinaya ng isang bagong espiritual na kamalayan. Napagtanto niya na siya ay pinili para sa isang bagay na lumampas sa kanyang panahon. Ang banal na tawag ay hindi lamang isang makalangit na tagubilin, ito ay isang paanyaya na muling isulat ang mga halaga ng sangkatauhan. At ang pangitaing ito ay nagpatibay sa kanya, kahit na ang lahat sa paligid niya ay nagsabi sa kanya na sumuko. Naunawaan niya na ang sakit ng pagkaulila, ang mga kahihiyan, ang mga sakripisyo, lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ito ay hindi isang parusa, ito ay paghahanda. Bawat kawalan ng katarungan na nakikita niya ay naging mas apurahan ang kanyang mensahe. Ang bawat martir na nahulog ay nagbigay ng higit na bigat sa kanyang mga salita. Para bang ang pagdurusa ng pamayanan, ang kabayaran para sa pagdadalisay at pagiging lehitimo ng bagong pananampalataya. At alam ni Muhammad, kapag ipinagkatiwala ng Diyos ang isang bagay sa isang tao, binibigyan din niya ng kapangyarihan ang taong iyon na may supernatural na lakas at pagtitiis. Ang espiritual na misyong ito ay hindi isang madaling pagpili. Ito ay isang sagradong pasanin. Siya ay hindi hinimok ng ambisyon, ngunit sa pamamagitan ng pananalig. At sa mas maraming mga talata na kanyang natanggap, mas naunawaan niya na ang Islam ay isang kumpletong sistema ng buhay, espiritualidad, katarungan, etika at pakikiramay na magkakaugnay. Ito ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, ngunit tungkol sa pamumuhay ng naiiba, at iyon ay nangangailangan ng lakas ng loob upang masira ang mga siglo ng tradisyon na may malalim na ugat na estrukturang panlipunan, na may mga gawi ng isang buong sibilisasyon. Para sa marami, ito ay kabaliwan. Isang simpleng tao, walang hukbo, walang kayamanan, walang titulo, na nagsasabing siya ay sinugo ng Diyos, ngunit doon mismo nakalagay ang kapangyarihan ng mensahe, dahil hindi siya umaasa sa karangyaan kundi sa katotohanan, at nakilala ito ng mga nakinig ng buong puso. Ang pangitain ni Muhammad ay lumampas sa Mecca. Nakita niya ang mga malalayong tao, iba't ibang wika, mga susunod na henerasyon na naantig ng mga salitang iyan na inihayag sa katahimikan ng disyerto. Naunawaan ni Muhammad na ang kanyang misyon ay hindi upang magbalik loob sa pamamagitan ng puwersa, ngunit upang maliwanagan. Ang kanyang pananampalataya ay parang parola sa dilim. Ang sinumang nagnanais ay lumapit, at sa bawat bagong convert, lumaki ang apoy. Ito ay hindi lamang isang relihiyon na ipinanganak, ito ay isang kilusan para sa espiritual at moral na pagpapalaya. At gaano man kalakas ang ihip ng salungat na hangin, alam niya, ang kamay ni Allah ang gumabay sa kanyang landas. Dahil kapag ang pangitain ay nagmula sa itaas, walang pader ng tao ang makakapigil sa pag-unlad nito.
Ang kwento ni Muhammad ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa bawat taong nadama na tinanggihan, pinatahimik, o wala sa lugar sa isang mundo na pinahahalagahan ang mga hitsura at nakakalimutan ang katotohanan. Ang propeta ng Islam na lumaking ulila ay humarap sa paghamak ng makapangyarihan at nakita ang mga kaibigan na namatay dahil sa paniniwala sa iisang Diyos. Ay nag-iwan sa atin ng pamana na patuloy na umaalingaw-ngaw, pananampalataya, katarungan, katapangan at layunin. Ngayon, huminto sandali at pagnilayan, sino ang mga idolo mo ngayon? Ano ang nagpalihis sa iyong atensyon mula sa kung ano ang talagang mahalaga? Hinahamon tayo ng kwento ni Muhammad na suriin muli ang ating mga pinahahalagahan, maghanap ng kahulugan sa kabila ng mababaw at makinig sa tahimik na tawag na paminsan-minsan tumatama sa atin sa dibdib at bumubulong. May masigit pa. Handa ka bang makinig? Naglalakad patungo sa hindi alam, nagtitiwala na mayroong banal na gumagabay sa iyong mga hakbang? Marahil, tulad ni Muhammad sa bundok Hira, ikaw ay nasa gitna ng panloob na disyerto, naghihintay ng isang paghahayag. At marahil, ang kulang na lang sa iyo ay ang lakas ng loob na bigkasin ang sarili mong katotohanan. Kung naantig ang iyong puso sa paglalakbay na ito, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa mga taong kailangang makarinig nito. Dito, patuloy nating tuklasin ang mga nakalimutang kwento, nakatagong katotohanan at buhay na pananampalataya. Dahil maraming liwanag ang nakatago sa mga anino ng kasaysayan at sama-sama ihahayag natin ito.